Ayan, so crowd morning po sa ating lahat, ano ho, at magandang gabi po sa ating lahat. Medyo gabi na po sa Asia uli. Pero napaka-importante po ngayon ng ating pag-uusapan gawa ng meron po tayong mga bagong update kanina, ano ho, doon sa mga naka-attend po kanina ng ating Zoom mula po sa ating company ay ito po yung mga napag-usapan. So hindi na po natin patatagalin kasi dalawa po yung important update po natin ngayon. At makinig po kayo kaya pwede rin po kayo screenshot nyo para po ay meron din kayong record. Anyway, naka-record naman po ito sa ating pong YouTube channel. Hanapin nyo lang po ang Crowd One Team Spartans International at doon po ninyo mapapanood po yung recorded video po ng ating topic ngayon. So hindi na po natin patatagalin kasi nga po ay marami po tayong mga tiyak na mga tanong mamaya pagkatapos po ng ating mga update. Ayan. Share. Okay. Unahin na po ito natin yung ating pong pinakaantay sa lahat yung pong business. Ayan, so makikita nyo dito ngayon sa ating pong PowerPoint, na galing po ito sa company kanina. So, inopen na po. Ayan, sorry po, meron lang pong bisita. Yan po yung mag-upgrade. Ayan, si Sir Arman. Ayan, so papansin natin dito ngayon, ayan, na yung pong ating inaantay na paggagamitan ng ating mga business point ay ilalabas na po ito bukas. Effective po tomorrow ito na lahat po ng mga business points, old or new, ay magagamit na po yan sa pambili ng mga packages, NFT packages natin. Lahat po yan, pagmula sa Earth hanggang sa Fifth Element, hanggang sa Ether package. Yun nga lang po, syempre, ay hap-hap po yan. Ibig sabihin, kalahati po babayaran nating business point at kalahati naman po ang Bitcoin. So good news po ito dahil nga ang daming nagtatanong, ang dami ho kasi mga nagtatanong. Marami akong nagtatanong kung kailan daw ba magagamit yung ating business point. Pero di ba nakalagay naman po yan sa ating roadmap. Kung mapapansin niyo po yung nilabas na roadmap na kasama po ngayong first quarter yung business point conversion. Ibig sabihin magagamit nga po yung ating business point na. At dito na nga po pwedeng gamitin sa pagbili ng mga package. Kung kaya yung mga habol po na magkaroon ng token, C1 token, kailangan po ay gamitin nyo na yung mga business point ninyo. Kasi nga po, kaya ng sabi ni Sir Raj kanina, ang C1 token natin ay meron lamang po tayong 10 billion na supply. At pag naubos na po yung 10 billion na supply, ay sa market na po tayo bibili. Kasi nga ay ibig sabihin distributed na po yan sa lahat ng mga members o yung mga owner ng C1 token. Kaya may hangganan po yung pagbibigay po nila ng C1 token sa atin, sa ating mga member. Ayan, for example, ganito po siya. Ayan. Kung kayo po ay bibili ng Earth, which is 129 euro, so kung gagamitin natin ating business point, kung meron po kayong naipon na business point, 645, meron ka na. Ayan, dito na po yung aking bisita, si Sir Arman. Ayan.
Kung meron kayong 645 business point, yan po yung makakaltas o mababawas sa business point. Then yung 64.50 euro, yan po yung babayaran natin through Bitcoin or USDT or kay cash. Ano ho? Yan. Maliwanag po na ho. And so on and so forth, hanggang lahat ng package po, ganyan po. Pwede pong gamitin yung business point, kalahating business point at kalahating Bitcoin, USDT or kay cash. Ayan. At same din po yung makukuha nating benefit doon sa mga buo na bumili ng mga packages gaya ng C1 tokens. So pag nag-launch po ito bukas, meron po itong kasamang 750 business po C1 token. Ano ha? Kasi nga po mag-e-end na po ngayon yung ating pong auto upgrade o yung ating pong epic promotion, mamayang hating gabi, hanggang mamayang hating gabi na lang po yon. Siyempre bukas wala na pong epic promotion, kundi normal na po yung mabibili nating package. Halimbawa bumili tayo ng Earth using half business point, half Bitcoin, ay as is na lang po siya na 750 C1 token na makukuha natin at isang NFT. Ang mahalaga naman po ay meron pong pinaggamitan yung ating business point, which is matagal na po natin inantay. So same din po, may rank points din po yan at may rank booster po yan. Depende sa package na hawak natin. Ano? Ayan. So yan po yung napakagandang inilabas ng ating company kanina. So dito po sa ating pong business point, pag ginamit natin, ay kasama rin po dito yung tinatawag na power of 5. Kasi yung power of 5, nagsimula yun sa Ether package, pero ay kasama rin po, lahat ng mga packages natin ay kasama rin po yung power of 5. Paano po gumagana ang power of 5? Halimbawa, lahat ng mga direct natin at sila ay nag-avail ng package, either full man yan o half man po yan o ginamit yung kanilang business point. Pag may limang pumasok po na direct natin, meron po isang free pong package na makukuha natin. Pero ang makukuha po nating package, take note kasi hindi po lahat kasi yan ay pare-pares ang kukuning package. Pero pag nabuo po nung 5 na nakakuha sila ng mga package nila, yung 5 direct po natin na, take note yung direct lang po ito, ay kung ano po yung pinakamababang package, yun po yung makukuha natin. Kaya maliwanag po ha, halimbawa may kumuha ng fire, may kumuha ng fifth element, may kumuha ng water, may kumuha ng air, ng earth. Ang makukuha po natin doon yung earth. Kasi hindi po pare-pares. Pero kung pare-pares, halimbawa pare-pares na fifth element, of course fifth element din po yung makukuha natin. At meron pong duration po yan. Ayan. Pag mula po bukas, magbibilang po yan ng 15 days from the start of the promotion, which is tomorrow, May 28 nga po. Yan po yung power of 5 na sinasabi. Okay ha? Yan yung one example po yon. Another example naman po dito ay kung yung power of 5 mo, halimbawa nabuo mo na yung power of 5, tapos itong kasama sa power of 5 ay nag-power of 5 din, ay meron siyang makukuhang meron ka pa ring makukuhang bonus. Ayan, dito po ito po ipapaliwanag natin. If any of those directly sponsored downline does the power of 5, you get rewarded as well with 2,500 C1 tokens. Yan po yung makukuha ni Upline. Kung yung power of 5 mo, di ba, nabuo mo na yung power of 5, meron din po magpa-power of 5 sa 5 na iyon, ay meron kang makukuhang 2,500 token na reward o bonus. Yan yung maganda na kaya makakarami tayo ng token yan. Pag halimbawa yung power of 5 na yan, nag-power of 5 din sila, di ba? Kasi hindi na mahalaga yan kung anong package yung makuha, basta mahalaga na po nila yung 5 yon. Di merong aakyat sa ating 2,500. Ayan, powerful po yan. Ayan po yung example. Ayan, makikita nyo po, screenshot nyo po itong mga to ha.
Ayan, halimbawa, ito, Ether. Ayan, halimbawa, Ether. Kailangan ikaw ay Ether. Dapat ikaw ay Ether. Tapos kumuha ng puro Ether. Package yung lima mo na direct. Then, bibigyan ka ng Ether package din na reward. Ano? So, dito naman sa example 2, ikaw ay fifth element yung package mo, pero yung power of 5 mo ay kumuha ng Ether, ang makukuha mo fifth lang din. Kasi yung package mo ay fifth lang siya hindi siya Ether Kuha mo, kung ano yung package mo kasi, hindi niya pwedeng kuhanin yung mas mataas na bonus. Naka-level po yun sa package na hawak natin. Kaya nga po, di ba, lagi advantage lang. Pinakamataas sa package kasi nga, kahit alin doon sa mga package pababa, makukuha niya lahat yon. Pwede niya makuha lahat. Then kung fire naman po, halimbawa ito, example 3, fire yung package mo, may kumuha ng fifth element, may kumuha ng air, may kumuha ng water, may kumuha ng water, may kumuha ng fire. Ang makukuha mo, air. Di ba yung sabi ko sa inyo, kung ano yung pinakamababang package na kasama sa power of 5, yun po yung ibibigay sa atin. Air. Ayan o, nakita niya meron siyang green na naka-highlights, yung mababang package. Then example 4 naman, halimbawa yung package mo naman ay water. At sa power of 5 mo may kumuha ng water, may earth, ng water, apat na water, at isang earth. Same po makukuha mo yung earth lang din po yung pinakamababa pa rin. Kaya sasabihan mo ito kasi isa na lang kulang tutuusin, isa na lang kulang upgrade mo na sa sa water. Para in-upgrade niyo sa water, siyempre pare-parehong water po yan. Di water na po yung makukuha ninyo. Package. Maliwanag po ha. Ang ibibigay po sa atin na bonus yung pong pinakamababang package kasi nga hindi po pare-pares ang mga kukunin yan. Maliban kung pare-pares pong kukunin nila. So yan po yung good news, yung paggagamitan ng ating business point, 50% business point at 50% Bitcoin, USDT or KaiCash. Makakabili tayo ng any of the NFT package, either Earth, Air, Water, Fire, fifth element hanggang sa Ether package. At sabi ni Sir Raj kanina, unlimited po ang paggamit ng ating business point. Ayan, binanggit niya po yan kanina kasi may mga nagtatanong yung may mga business point kung baka minsanan lang gamitin. Halimbawa pagbili ng Ether, kasi may mga leader tayo na maraming business point ay baka minsan lang gamitin yung kanilang business point daw sa Ether na 50%. At sabi naman kanina ni Sir Raj, unlimited po, wala pong limit ang paggagamitan ng ating business point. Okay ha? Maliwanag. So, dito po tayo magtatapos sa part 1. Ayan. At dito po ay makinig po kayo ang mabuti. Makinig ang may pandinig dahil importante po ito na maintindihan natin yung token roadmap. So, ngayong quarter 1, ito nga po yung conversion, yung conversion po ng ating C1 rewards naka-loyalty points into C1 token. Linabas yung tokenomics, linabas yung power bundle, linabas yung Genesis pool reduction. Dati po yung ating Earth package 1,000, ngayon 750 na lang. At hindi po magre-remain sa 750. Bababa pa po uli yan in the coming weeks. Then tsaka yung upgrade for free. Ayan, ang haba po ng tinagal ng ating upgrade for free. Marami pong nagtatanong bakit daw sobrang hindi na natatapos ang upgrade for free. Pero hanggang ngayong gabi na lang po yan. Yun po yung sinabi at hindi na po babalik. Bumalik man siguro in the future na, hindi agad-agad pero yung sabi kasi hindi na siya babalik. Na-upgrade na ilang beses na po napagbigyan ng mga leader this time siguro ay tapos na kasi nga magagamit na yung business point kaya tatanggalin na yung upgrade for free din. Then quarter 2, dito pa tayo makinig mabuti, quarter 2. Kung makikita nyo po dati dito ay business point conversion lang po ang nakita natin doon sa unang linabas na roadmap. Kung babalikan nyo po yung update natin 2 months, 3 months ago, kung hindi ako nagkakamali, wala po itong nasa itaas na ito. C1 token lands.
At ito pong C1 token loss na ito, nakalagay po yan sa fourth quarter. Tama, Ma'am Gloria, Ma'am Jane? Ano? Wala po yan, hindi nakalagay. Kaya nga po, sinasabi po namin ngayong mga leader ng unit team ay hindi na umatagal yung pag-aantay natin dahil nasa quarter 2 na po tayo ngayon. Ano, ang quarter 2 po ay nasasakupan ng April, May, June. Nasa katapusan na po tayo ng May. Magkakatapusan ng May at papasok na po tayo ng June. So, dito na po ilalans ang mga nakalagay dito. Ano ba ang mga nakalagay sa quarter 2? C1 token launch, supposed to be fourth quarter po yan. Nandito po yung nakalagay. Kasama na po yan sa quarter 2. Business point conversion, yan na nga po yung ilalabas bukas. Yung mga business point natin, magagamit na pambili ng package, 50-50. C1 wallet launch, ilalunch na rin po yung C1 wallet natin this quarter. Staking pool, alam ito lahat ng mga players ng Planetary X, na-excite tayo sa pag-i-stake ng ating mga asset kasi daily reward ang nakukuha natin dito. Ilalabas na rin yan pag lumabas yung C1 wallet. Then streamable NFTs, lalabas din po yan. Meron pong streamable NFT na ibibigay, pero nakadepende rin po yan sa package na hawak natin. Then, meron din pong C1 token airdrops. Grabe, magkakaroon din po ng airdrop. Ano? Antayin na lang po natin yung mechanics kung sino yung mga mabibigyan ng airdrop. Then, white paper 1.0. Ayan, yan po yung inaantay ng lahat. Lahat po ng mga crypto fanatics, ito ang tinitignan nila. Take note, ito ang tinitignan nila white paper. Kasi sa white paper, nandyan po ang roadmap po. Buong roadmap po ng token. Ano, yung paggagamitan, kailan magla-launch, ano, yung usability, diyan po lahat. Quarter 2 din po yan. Then quarter 3, lalabas na po yung ating NFT marketplace. Kung natatandaan ninyo, sa ating pong Planeta X, meron na po tayong sariling NFT marketplace kung saan tayo nagbabay and sell ng mga product natin, ng mga NFT natin doon. Ano? Dati wala po yung NFT marketplace ng Planeta X, kaya nandun tayo sa OpenSea. Secondary NFT marketplace po yon. Pero sa ating C1 po ay meron din po siyang NFT marketplace kung saan yung mga NFT na makukuha natin ay pwede nating i-buy and sell din po dyan. Ano ha? Then meron din pong tinatawag na Lucky Airdrops. New NFTs for C1, may bagong NFT na lalabas kasi matatapos na po yung Genesis pool natin. Ano ha? Then, increase utility of C1 tokens. Ano ha? Marami pong papasok na mga product para magamit po yung token natin, kagaya po nga ng mga nabanggit kanina. Ano, may lalabas po dyan na Smart Fit. At yung Smart Fit po ay grabe po yung Smart Fit po yan, nakakabaliw po yan pag yan ay nag-launch. Yung po yung lakad natin, bibilangin, at yung points na maipon natin doon, i-convert sa C1 token. Grabe yon, ano, pag nangyari yon. Then sa quarter 4, C1 crypto event, dito na po gaganapin yung malaking event. Ano, yung launching na kasi ito. Dahil dito na po natin matutunghayan yung C1 token exchange launch. Yan, magla-launch na po yung exchange natin. Ano? Then papasok din po tayo sa decentralized exchange listing on global exchanges. Ibig sabihin ay lahat ng mga global exchanges, papasok na po yung C1 token natin. Pwede na po natin siya exchange ng Bitcoin, ng Ethereum, ng USDT, at any major cryptocurrency. Then DeFi platform, at meron din pong magaganap na farming and yielding. So di ba? Instead na dito po natin pa makikita yung launching ng token natin, hindi na, minadali na nila, kita mo? Second quarter na, kaya ilang tulog na lang inaantay natin. Ano? Huwag ka nang maiinip dahil ang tagal na natin nag-antay tapos nainip ka pa. Ayan, ilang tulog na lang mga kapatid. Ayan. Then sa 2025, meron pong magaganap na cross-chain. Alam ko ang cross-chain kasi yung ano na yung sa lahat na ng mga major crypto ay ano siya, mako-convert o may exchange, ano. Then lalabas din po yung white paper 2.0. Ayan, yung sa second quarter white paper 1.0, dito naman po ay 2.0. Then
D-apps Plus, ano, yung mga apps pa po na papasok o mga lalabas. Then C1 Network DAO, ayan, natalakay na po natin ito, yung DAO na yan. Decentralized Autonomous Organization, yan, malupit po yan, ano, pinaliwanag na po ito dati ni Ma'am Beth. At yung C1 Explosive Launchpad. So yan po. Pero yan po ay next year pa po. Dito tayo magko-concentrate muna dito sa 2024 dahil ito po yung exciting part, ano, quarter 2, quarter 3, tsaka quarter 4. So yan, screenshot nyo po ito kasi yung una pong roadmap na pinaliwanag natin noon, wala po yung C1 token launch. BP conversion lang po nandun. Ngayon, linipat na po siya dito. Yung from fourth quarter na C1 token launch ay linagay na po ngayon dito sa second quarter. So ito po yung ating pong unang update ngayon, ano, sa conversion ng business point. At of course, yung pong updated C1 token roadmap natin. Ayan, yung token roadmap natin na may pagbabago. Minadali na po yung launching ng token. Kaya abang-abangan po natin sa ating pong mga dashboard sa news. Dahil every now and then ay may mga update po dyan. At sabi ni Ma'am JT kanina, yung ating 01 ay baka po sa leadership meeting sa Wednesday ay mapag-usapan na po si C1 token tsaka C1 wallet. Yan po yung yan po yung exciting part na inaantay nating lahat. Pag nag-launch kasi ito, C1 token tsaka C1 wallet na ito, we believe yung network natin, lagi namin sinasabi, yung network natin 2019, 2020, 2021, kung gaano kalakas noon, ng daming nag-join dahil nga po doon sa Siwa Reward, di ba? Yung Siwa Rewards, di ba? Sabi mapipera, di ba? Kaya maraming nag-join. This time, pag nakita nila na yung token natin ay napipera in real time, kagaya ng ating AX token, wala pong magpapaiwan dyan. Mag-uunahan po yan na papasok. Advantage natin, mga pioneers, mga nag-stay sa company, tayo po yung magbe-benefit ng malaki. Kasi nga, nabili natin ang C1 token sa mababang presyo through the promotions. Ngayon naman ay mag-aani na po tayo pag lumabas na po yung ating global exchange by fourth quarter. Yun lang po Mama Gloria, na kung may mga tanong tayo bago tayo pumasok sa part 2, ay ayan, pwede muna kayong magtanong bago tayo pumasok sa ating Ether. Yung Ether po ay mahalaga din po yun na pag-uusapan natin. Back to you Ma'am Gloria. Kayo po muna ang mag-entertain sa mga natin. Mga Okay. natin. Salamat po. Thank you po. Babalik Ayan, po tayo sa part 2 mamaya. Yan po. Napaka-importante